Hello! Welcome back to our YouTube channel. I am Dr. Zane Kevin Co. Harvasio, a pediatrician. Ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa tamang paggamit ng mga liquid na gamot. Sabihin kasama dito yung mga drops, syrup, suspension. Hindi kasama dito yung capsules and tablets. Okay, so umpisahan na natin. Number 1, check everything. So, ano yung mga i-check natin? Una, make sure na wala pang ibang nagbigay ng gamot. So, minsan kasi, papainumin ng mother, tapos mamaya, hindi alam ng tatay na pinainom pala ng mommy, papainumin na naman niya. So, ending is, tama yung gamot, pero overdose pa rin ng pasyente. So, dapat malinaw kung sino ang parent na naka-assign sa specific na oras. Kasi minsan, may mga oras na hindi naman pwede talaga yung certain parent. So, pag-usapan nyo na maayos. So, bawal mag-assume na nabigay na ng isa o hindi. So, then pangalawa, check nyo kung tama ba yung generic na nakalagay. So, huwag nyong i-assume na kung ano yung nasa reseta, yun lagi ang ibibigay ng butika o ng pharmacist sa inyo. Ang problem kasi, minsan, napakapangit ang sulat ng doktor, and then, minsan, hindi pa pharmacist yung mga nagbebenta sa mga ibang butika. So, minsan, nagkakamali sila ng basa, minsan, sounds alike lang yung mga gamot. For example, paracetamol and procaterol. So, minsan, nagkakabaliktad yung mga gamot na yun. So, bago nyo ibigay ang first dose, check nyo. Pag sinabi pong generic, usually, ito yung pangalan na nasa box. Naka-enclose sa, naka-rectangle. So, ito, ang generic niya, levodropropizine. So, halos lahat po ng gamot ng bata, ganun ang itsura. Iba-iba lang color ng box, pero lahat po naka-box. So, ito ay salbutamol, bromhexine, guaifenesin. So, yun yung generic. So ito, prednisolone. Andun din, naka-box din. So, yun yung generic. Isabihin, ito yung laman. Ito yung pangalan ng gamot na hindi yung brand. Ito yung ingredient na laman niya. Okay? Pangalawa, i-check nyo rin yung dosage strength. Sabihin yung concentration, yung tapang nung gamot, kung gaano karaming gamot sa per ml or per 5 ml. So, usually nasa ilalim siya ng mga pangalan ng gamot. So, ito yung generic, ito yung sa ilalim niya, brand name. So, ito Levopron. Sa ilalim niya yung tapang. So, ito 30 mg per 5 ml. So, ganun din to. Generic name, prednisolone. Sa ilalim po, brand name, Pred 20. Sa ilalim ng brand name, baka hindi nyo nakita, maliit, 20 mg per 5 ml syrup. So, yun yung tapang ng gamot. So, bakit importante yun? May iba't iba kasing klase ng gamot na may iba't ibang concentration. Ibig sabihin, pwedeng pareho ng laki ng bote, pareho ng generic, pareho ng brand, pero dun lang pala sa concentration nagkakaiba. So, very common example dyan is yung paracetamol. So, minsan nagtatanong kaming pedya sa parents, ilang milligrams yung paracetamol na gamit nyo? Sinasagot sa amin, 60 ml, kung ano-anong sinasagot sa amin. Pag sabi namin milligrams, yun yung tinatanong namin, yung dosage strength, yung tapang ng gamot, yung concentration ng gamot. So, yun yung, dun yung hahanapin yun. Sa ilalim usually ng brand name. So, again, going back to the example ng paracetamol, so, may paracetamol tayo na 60 ml, 120 mg per 5 ml. Meron ding paracetamol na 60 ml din, pero 250 mg per 5 ml. So, pareho ng itsura ng box, pareho ng brand name, dun lang po nagkakaiba.
So, pero yung laman nila halos doble, lagpas doble pa yung laman ng 250 compared sa 120. So, ang laking problema kung kamali kayo ng bili. Okay? So, very important to always check that. Next is read the flavor, check the flavor and or brand kung may preferred kayo. So, hindi naman lahat ng pasyente kailangan ito, pero alam naman natin may certain patients na mahirap pa inumin ng gamot, na may certain patients na certain flavor lang yung natotolerate. So, for example, ang Hydrate, meron tayong Hydrate without flavor, may banana, may apple. Alam naman natin, ang Hydrate na plain, medyo masama ang lasa, ang hirap itong ipainom sa mga pasyente. So, kung apple or banana ang nireseta sa inyo ng doktor, make sure na pagbigay sa inyo ng gamot ng nasa butika, it's the flavor that you want. Okay? Next is, read the product insert. So, ang maganda naman sa mga gamot na pangbata, they come with product insert. So, andito po nakalagay kung para saan yung gamot, ano yung usual na dosage, ano yung mga cases, or ano yung mga sakit ng mga pasyente na bawal bigyan ng gamot na ito, and possible side effects. So, minsan, may mga info kayo na matututunan dito na pwedeng hindi na-explain sa inyo ng doktor. So, very, very important na ugaliin ang pagbabasa nito. Okay? Kung yung dosage naman, kung iba yung dosage na nireseta ng doktor, iba yung nakasulat dito. Basta hindi masyadong malayo, okay lang yon. Kasi usually nakalagay naman sa mga ganito is ilang ml or as prescribed by your physician. So, minsan kasi depende sa case ng patient, minsan nag-a-adjust kami ng dose. Or minsan depende sa timbang ng pasyente, ina-adjust namin yung dose. So, hindi naman lahat ng pagkakataon ay same yung dosage namin sa nakasulat dito. Pero kung kita nyo naman, kunwari, 2.5 lang sabi dito, at binigay sa inyo 10 ml, aba magtaka na kayo. Mukhang mali yung computation ng doktor nyo. So, i-double check nyo with your doctor. Next is to check the expiration. So, kahit bagong bili pa yan, always check. So, lalo na kung bumibili kayo sa mga butika na hindi masyadong kilala. So, syempre, mga big na butika, major butika, medyo mas mabilis yung turnover ng gamot nila. So, hindi naman lahat, pero in general, usually mas kailangan doble ingat pag mga hindi kilalang drugstores. So, nasa box din yun kung kailan yung expiration ng gamot. So, next is, so after checking everything, tama na yung gamot, tama yung generic, tama yung everything. Next is, pag-prepare ng gamot. So, kung suspension yung gamot, so usually, kadalasan powder form siya, nasa bote, tas powder. In some drugstores, pag suspension, automatic na hinahaluan na siya ng water nung pharmacist. Pero yung mga ibang maliliit na butika, hindi nila ginagawa yun. So, make sure, kung suspension yung nakalagay ng gamot, i-double check nyo muna kung natimplahan na yung gamot. Kung hindi, at hindi siya ginagawa talaga ng drugstore na yun, kayo po magtitimpla. Nakasulat naman po doon sa side ng box kung ilang ml yung tubig na ihahalo to make the suspension. Okay? Minsan medyo mahirap yung ml na nakalagay, minsan may decimal points pa. So, kung tingin nyo hindi nyo kaya, then dapat bumibili kayo sa drugstore na talagang marunong magtimpla ng mga ganyan. Tapos, syempre, kung suspension, again, powder siya na tinimplahan ng water. Every time na ipapainom nyo yung suspension sa pasyente, do not forget to shake. Kasi pag tumatagal, yung powder na yun, minsan bumababa ulit. So, kung hindi nyo ihahalo yung gamot, pwedeng tubig lang yung naiinom ng pasyente.
Tapos yung ilalim na part ng bote, andun naman yung powder. So, very concentrated. So, baka hindi gumaling yung pasyente kung ganun ang pagpapainom nyo. A very common suspension na madalas makalimutang i-shake yung Ursiflora, yung ginagamit for diarrhea. So, it comes in a parang tube form. So, hinahalo siya bago siya ibibigay sa pasyente. So, kung mapapansin nyo, pag bili nyo sa drugstore, yung tube niya parang may namumuong puti sa gilid. So, parang yung Yakult, di ba? Pag bumili kayo sa ilalim ng Yakult, parang may namumuong something sa ilalim. So, ganun din ang itsura ng Ursiflora. Andito yung tube, tapos sa isang side para may puting bilog na gamot. So, pag hindi nyo nahalo yun, andun lang lahat ng gamot, tapos so, tubig lang yung mapapainom nyo sa pasyente. So, hindi po gagana. So, always shake that suspension unless nakasulat sa bote na it does not, the medicine does not need to be shaked. Okay? Kung syrup naman, usually, hindi natin sinishake yan. Okay? So, number 3, measure properly. So, ang recommendation na American Academy of Pediatrics, usually, kung ano raw yung measuring na gamit na kasama ng gamot, yun daw yung gagamitin nyo. So, for example, itong Levopron, meron siyang ganito. So, dapat daw usually, as much as possible, kung ano yung ito, this one, ito yung gagamitin yung pang-measure. However, in reality, hindi naman kasi lahat ng gamot sa Philippines mayroong kasamang measuring cup o measuring spoon. Yung iba wala. Saka minsan yung kailangan yung ml wala naman sa ganito. So, more importantly, dapat hindi kayo gumagamit ng kutsara, kutsarita na hindi talaga pang measure ng gamot. So, you have to use pwedeng syringe, pwedeng dropper, pwedeng measuring cup. So, yun ang importante. Kasi yung mga kutsara, kutsarita na wala namang number, hindi po accurate yun. So sa ngayon po, lahat po ng doktor, hindi na po train na kami na hindi na kami dapat gumagamit ng teaspoon, tablespoon kapag nagre-reseta. ml na po lahat. So, ito ay example ng measuring cup. So, andyan po, nakasulat yung mga ml. Okay, next is paano naman yung tamang way ng pagbabasa ng gamot. Yes, may tamang way din. Okay? So, kapag nagbabasa kayo ng number sa mga measuring cup, mas accurate po kung pantay yung mata nyo sa gamot. So, usually, yung measuring cup, bababa nyo sa lamesa. Tapos kayo, kailangan yung eye level nyo, ibaba nyo kung nasan yung gamot. Iwasan nyo yung, iaakyat nyo yung gamot, gaganyan. Kasi pwedeng, pag inakyat nyo yung gamot, hindi tayo sure kung medyo, minsan, possible na natitilt nyo ng konti yung measuring cup, so hindi na po accurate yung reading. Siyempre, pag na-tilt nyo yung gamot, yung isang side mababa, yung isang side mataas. So, hindi po sakto. So, ibababa nyo siya, tapos, ibaba nyo rin yung ulo nyo. Okay? So, bakit kailangan na yung mata natin ay pantay sa measuring cup? So, this is to prevent parallax error. So, ibig sabihin, kung hindi ko po pantay ng mata natin yung level ng gamot, pwedeng mas mababa or mas mataas yung reading natin. So, tingnan nyo itong picture ng parallax error na ididikit namin. Okay? Kung naka-curve naman yung gamot, so alin yung babasahin nyo kung nakaganyan, kunwari yung gamot?
yung taas o yung babang number. So, ang simplest way is basahin nyo kung ano yung tatama sa gitna ng curve. So, for example, nagbuhos kayo ng gamot, tapos yung gamot naka-curve ng paganyan. Kasi hindi naman yan, usually pag measuring cup, hindi naman isang guhit na diretso yung gamot eh. Usually may pa-curve na ganyan. So pag ganyan yung curve, nasan yung gitna? So yung baba nung curve, yun yung babasahin nyo. So kung saan siya tumama yung baba ng curve. So tingnan nyo na rin yung picture na ididikit namin. So for older kids, yung mga ilang ml, ilang decimal points na difference sa pagbabasa ng curve na yon, usually hindi naman yun big deal. For example, pag nagkamali kayo, kunwari, naka-curve na ganyan, 2.4 kunwari yun nandito, 2.5 yun nandito, yung 0.1 na yun sa malaking bata, hindi po yun usually big deal. Usually wala namang effect kung nagkulang ng ilang point lang na gamot. Pero syempre, kung baby ang papainumin nyo, maliliit na bata, malaking bagay po yung magkamali kayo ng 0.1, 0.2. Malaking effect nun sa dose. Malaking effect sa possible outcome ng pasyente. Number 4, ibigay nyo yung entire amount na na-measure nyo. So, for example, 5 ml yung kailangan nyo, 5 ml yung na-measure nyo, kailangan po 5 ml ang maiinom ng pasyente. Ibig sabihin, kung may mga dumikit na gamot sa container, gawan nyo ng paraan para pati yun ay mainom din niya. Pwede nyo lagyan ng tubig, tapos hahaluin nyo, tapos painom nyo ulit. So, hindi po pwede na i-estimate nyo kung ano yung natira, tapos idadagdag nyo yung dose. So, minsan kasi, for example, may mga patient na estimate nila 1 ml yung dumidikit, 5 ml yung kailangan nilang gamot, so 6 ml yung binubuhos nilang gamot. Hindi po pwedeng ganon. So remember, kaya nga tayo accurate measurement ng previous step. So kasi gusto natin saktong-sakto talaga na inom ng patient. So kung babagsak din tayo sa estimation sa pag inuman tayo na talaga, then wala. Hindi pa rin tama yung dose na makukuha ng patient. So lastly, is yung tamang storage after painumin ng gamot. So, syempre, make sure lahat na po ng ginamit pang measuring cup man, dropper, lahat po lilinisin bago itatago. And then, for mga drops, usually meron niyang kasamang takip and may separate na dropper. So, kahit na yung dropper fits the bottle, during storage, mas maganda po na ginagamit nyo pa rin yung takip, hindi yung dropper. Okay? So, para hindi po nabababad yung plastic sa gamot natin. Tapos, regarding naman kung gaano katagal yung gamot, so usually, kung suspension yung gamot, ibig sabihin, again, yung powder na hinaluan na ng tubig, usually, at the end of treatment, itatapon nyo na yung gamot. For example, 7 days na nireseta yung antibiotics, may natira pa ng konti, kahit po i-ref nyo, hindi na po tatagal na masyado matagal yun. Kasi, yung hinaluan nyo nga ng tubig, so pwedeng mas mabilis mapanis, ma-contaminated din yung gamot. So, hindi po pwedeng matagal na itago yun. Okay? At the end of treatment, usually tapon. For syrups naman, usually, as long as hindi naman po nalagyan ng laway yung gamot, kagad yung laman. Regarding naman sa tamang temperature ng pagtago ng gamot, iba-ibang liquid medicine, iba-iba po ang nakasulat. So, iba-iba. Usually, titingnan nyo yung bote ng gamot or yung box ng gamot or yung product insert, yung papel na nasa loob ng box. So, isa dyan sa tatlo ay may nakasulat po kung anong temperature nyo itatago yung gamot. So, usually, hindi na po sinasabi yan ng doktor with few exceptions. So, kailangan nyo pong basahin kung ano yung tamang storage. Do not assume na lahat naka-ref. Do not assume na pwedeng hindi naka-ref. So, kailangan pong basahin po para sure na tatagal ng maayos yung gamot. Okay? That's it for tamang paggamit ng mga liquid medicine. Kung may questions kayo regarding health or skincare, you can use the table of contents na nasa description box
below. Bye!